Sino ka? Hindi kita kilala. Huwag kang matakot sa akin, kakambal. Ako si Hara Krimara, ang iyong kambal ahas. Narito ako para balaan ka. Kambal ahas? Ikaw ang aking kambal ahas. Anong babala? Malapit nang sumapit ang itinakdang panahon. Matutupad na ang bugna. Kailangan mong paghandaan ang malalapit na pagpapakita ng busaw. Sabihin mo sa akin, aking kakambal, kung ano ang aking gagawin. Kailangan na maging ganap ang pagiging babaylan mo, kakambal. Iyon lang ang tanging paraan para matulungan kita. Hindi kita makakayang matulungan hanggat hindi mo ako kinikilala na iyong gabay. Tanggapin mo ang pagiging babaylan, kagaya ng habilin ni Soledad. Kunin mo ang kanyang tungkod para magamit mo ang aking kapangyarihan. Binalaan na kita rin na malaya, pero ayaw mong makinig. Kailangan pahalagahan mo ang bawat kasapi ng selyo. Maling-mali ka na baliin ang bugna ng kapalaran. Pinili si Crispin dahil may natatanging kakayahan sa kanyang pagkatao. Sa ngayon ay napatunayan niya kung bakit siya pinili at itinakda. Hindi niyo ako pwedeng paalisin sa trono. Mananatili akong reyna ng Beringan. Nakaupo si Crispin sa madamong nasanga ng punong kahoy, habang nakatingin sa mahabang hilera ng bundok sa kanyang harapan. Nasanay na ang bata sa ganong buhay, na tanging mga ligaw na hayop ang kanyang nakakasalamuha. Napukaw ang kanyang isipan sa malalim na pag-iisip dahil sa presensya ng isang ibon na labis niyang ikinamangha. Napakakulay ng balahibo ng ibon na pinarisan pa ng kanyang nakakabighani na huni. Agad niyang naisip ang kanyang ina na mahilig sa mga makukulay na bulaklak at alagang hayop. Tiyak na magugustuhan ni Nanay Maria ang ibon na ito kapag imidigay ko sa kanya. Kailangan na mahuli kita bago ka patuluyang makawala. Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil hindi naman kita sasaktan at siguradong aalagaan ka ng mabuti ni inay kapag ibinigay kita sa kanya. Tila may isip ang ibon kung kakausapin ni Crispin. Subalit hindi naman masisisi ang bata dahil sa tanang buhay niya ay pawang ligaw na hayop ang kanyang nakakasalamuha. Maliban sa kanyang nakinagis ng mga magulang at dalawang kataw na paminsan-minsan, ay umaahon sa linaw at niyayaya siyang makipaglaro sa kailaliman ng katubigan. Nagmadali si Crispin na bumaba sa punong kahoy na kanyang kinalalagyan para sundan ang ibon na kanyang napupusuan na ibibigay sa kanyang ina. Subalit, agarang lumipad ang ibon nang mapansin niya ang presensya ni Crispin na dahang-dahang bumababa sa puno. Hindi nagdalawang isip si Crispin na sundan ang ibon dahil na rin sa kanyang kagustuhang mapasaya ang kinagis ng ina. Lalong nabighani si Crispin nang tuluyang tumambad sa kanyang paningin ang nakakaakit na kulay ng ibon. Nawaglit sa kanyang isipan ang bili ng kanyang ina na huwag lalayo sa kanila masyado sa tahanan. Nagmadali naman ang ibon sa paglipad para makawala sa batang si Crispin. Nahayagan ang pagnanais na mahuli ito. Hindi alintana ng bata ang surak sa kanyang daraanan. Huwag lamang makawala sa kanyang paningin ang magarang ibon. Sa pagsunod niya sa ibon ay mabilis siyang nakarating sa kabilang panig ng gubat, kung saan ay malayo sa lugar na kanilang tirahan. Naglipara ng mga ibon at mukhang nagambala ang kanilang pamamahinga. Gamay na ni Crispin ang pulso ng kagubatan. Kaya nakakasiguro ang bata na mayroong kinakatakutan ang mga ligaw na ibon.
kaya nagsipulasan agad ito. Nagpasya ang bata na hayaan na ang ibon na kanyang hinahabol at minabuti na lang na ikuble ang kanyang sarili para makimatsyag sa buong paligid. Ganoon na lang ang kanyang kaba nang makarinig siya ng yabag na papalapit. Mabilis siyang nagtago para ikuble ang kanyang sarili sa makapal na tumpok ng damo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad sa paningin ng bata ang bulto ng 5 lalaki na may hawak na mahabang armas. Matalas ang kanilang pagsuyod sa kakahuyan at mukhang may sinisipat sa paligid. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ang bata ng kanyang kalahi. Kaya gayon na lang ang kanyang takot dahil ipinamulat ng kanyang mga magulang na ang tagalabas ay malulupit at masasama na nilalang. Habang maingat na nakatago ang bata sa kanyang lungga, ay bigla na lang siyang nakaramdam na tila may kumakagat sa kanyang binti. Hindi nakatiis si Crispin, kaya siya gumalaw. Dahilan para kumuha ayon sa atensyon ng mga mangangaso. Inakala ng 5 mangangaso na baboy ramo ang nakakubli sa damuhan. Kaya agaran nilang itinutok ang kanilang baril sa damuhan na yon. Mabuti na lamang at napansin nila na isang bata ang naroon. Kaya agaran nilang ibinaba ang kanilang armas. Akmang tatakbo pa sana si Crispin, subalit namamanid na ang kanyang paa, kaya napaiyak na lang ito sa takot. Naalerto naman ang mga mangangaso at agarang pinalo ng kanilang hawak na baril ang makamandag na ahas na kumagat sa bata. Nagmadali silang binuhat ang bata dahil sa kanilang takot na mapahamak ito. Tinanong nila si Crispin kung saan ito nakatira para ihatid pa uwi. Napagtanto ni Crispin na hindi naman ganoon kasama ang tagalabas, kaya minabuti niyang ituro ang landas pa uwi sa kanilang tahanan. Nagmadali ang 5 mangangaso na buhati ng bata para dalhin pa uwi. Samantalang biglang kinabahan naman si Maria, kaya napatigil ito sa kanyang ginagawa para puntahan ang kanyang mister na kasalukuyang abala sa pag-aasikaso sa halamang gamot na kanyang kinalap. Remy, nakita mo ba ang anak mo? Kanina pa hindi nahagip ng aking paningin. Saan na kaya iyon pumunta? Akala ko ba ay kasama mo, Maria? Saan kaya sumutang batang iyon? Halika, baka naroon lang iyon sa linaw. Agarang umalis ang mag-asawa para hanapin ang kanilang anak sa linaw. Ganoon na lang ang kanilang pagkabahala nang hindi nila doon natagpuan ang bata. Wala rin doon ang mag-asawang kataw na posibleng kalaro nito, kaya imposible na pumaroon ang bata. Iba ang kutob ko, Remy. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. Kinakabahan ako baka may nangyaring masama sa anak natin. Huwag mo ngang isipin ang mga ganong bagay, Maria. Walang may nangyari sa anak natin. Sigurado sa loob lang iyon ng kagubatan. Diyan ka na lang muna. Hanapin ko siya sa loob ng kagubatan. Sige, Remy. Utang na loob. Hanapin mo ang anak natin. Susubukan kong hanapin ang kanyang kambal ahas para malaman natin kung may kakaiba sa kanyang kilos. Magbabaka sakali din akong tawagin ang 2 kaataw na kaibigan natin. Baka may nalalaman silang 2. O sige, gawin mo na, Maria. Hanapin ko lang ang anak natin. Akmang kikilos na ang mag-asawa nang biglang may marinig silang yabag at boses ng mga kalalakihan na papalapit. Biglang kinabahan ang mag-asawa dahil sa mahabang panahon ay pinili nila at iniiwasan na makihalubilo sa tagalabas. Walang nagawang mag-asawa kundi ang magtinginan at abangan kung sino ang mga paparating. Hindi napigilan ni Maria ang mapasigaw
Nang makita niya si Crispin na buhat-buhat ng isang lalaki na mayroong dala na mahabang baril, napatakbo ang mag-asawa para salubungin ang paparating na mga kalalakihan. Anong ginawa niyo sa aming anak? Bungad na Remy sa mga mangangaso na naghatid kay Crispin. Kumalma ka po, Manong. Wala kaming ginawa sa anak mo. Nagmagandang loob lang kami na ihatid siya. Natagpuan namin siya sa gitna ng kagubatan. Tinuklaw ng bata ng makamandag na ahas. Kaya kailangan maagapan ang kanyang kalagayan. Maaring ikamatay ng anak niyo ang tuklaw ng ahas kapag hindi naagapan. Kailangan na hindi siya makatulog. Mabilis na kinuha ni Remy ang kanyang anak para usisain ang kanyang kalagayan. Sinubukan niyang kausapin si Crispin, subalit nangangatal na ang kanyang dila, kaya sinyalis na iyon sa pagkalat ng magkamandag sa kanyang katawan. Pare, sa tingin ko ay kailangan nating isugod sa pinakamalapit na pagamutan ng iyong anak. May naiwan kaming sasakyan sa paanan ng bundok, kaya mapapadali ang pagdalaw mo sa pagamutan. Remy, sa tingin ko ay may punto ang sinabi ng dayo. Kailangan na nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Nag-aalangan si Remy na sumang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Dahil batid niya ang pagkakaiba ng kanyang anak kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Pinagsikapan niyang maikubli ang totoong pagkatao ni Crispin sa mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Remy na ilantad ang katauhan ng bata. Hindi na. Hindi na kailangan. Ako nang bahala sa anak ko. Remy, ang anak natin, naririnig mo bang sinasabi mo? Tignan mo nga si Crispin oh. Sa tingin ko ay naghihingalo na ang ating anak. Sigurado ka ba pare? Hindi ka man lang natatakot para sa anak mo. Bana ako nang kumagat sa kanya. Anumang oras ay maaaring umakyat sa kanyang puso ang kamandag. At iyon ang nagmimitya sa kanyang kamatayan. Huwag mo kong pangunahan, kaibigan. Alam ko kung ano ang makakabuti sa anak ko. Makakatulong kayo kapag nilisan niyo na ang aming lugar. Albularyo ako, kaya alam ko kung paano agapan ang karamdaman ng anak ko. Makakaalis na kayo. Ikaw ang bahala pare. Basta ako ay nagmamagandang loob lang sa anak mo. Tayo na mga kasama. Hayaan na natin sila dito. Maraming salamat sa paghatid niyo sa anak ko. Tumango lamang ang Ginoo bilang pagtugon sa pasasalamat ni Remy. Ngunit sa isang banda ay aminado siyang may kakaiba sa wangis ng bata. Imposible na magiging ganon ang wangis nito kung pagbabasihan lang ang pisikal na katangian ng kanyang mga magulang. Habang papaalis ay namataan nila ang biglaang paglitaw ng ipo-ipo sa anyong tubig na naroon sa loob ng kuweba. Ang pangalan pala ng leader nila ay si John. Agad na sininyasan ni John ang kanyang mga kasamahan na magmamadali sa paglalakad. May kakaiba siyang nararamdaman na maaari nilang ikakapahamak kapag hindi pa sila umalis doon. Takpan niyo ang inyong tainga dahil may maririnig kayong inkantasyon na maaaring makaparilisa sa inyong mga utak. Hindi pa nakatapos sa pagsasalita si John ay umaalingaw-ngaw ang matinis na palahaw ng kataw mula sa kailaliman ng linaw. Agad namang nagsitakipa ng kanilang tenga ang apat na mga kasamahan ni John para hindi marinig ang tunog na iyon. Napalitan silang tumakbo sa takot na baka masundan sila ng nilalang na may kagagawa ng tunog. Noong makalayo-layo ay agad na nag-usisa ang mga kasamahan ni John tungkol sa kanilang narinig. Malakas ang paniniwala ko na ang kataw ang may kagagawa ng tunog na iyon. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa maalamat na linaw.
Sigurado ako na ang makipot ng katubigan sa loob ng kuweba ay ang linaw na matagal ko nang hinahanap. Kailangan kong makabalik sa lugar na iyon. Kailangan na makuha ko ang luha ng kataw na maaaring makapagligtas sa buhay ng aking anak. Sa daan ay napatigil ang grupo ni John nang makita nila ang kulay puting banakon na lumalantak sa kapareho niyang na banakon. Kinakain niya ito at pilit na pinapagkasya sa kanyang katawan. Akmang bubunot na sana ng patalim ang mga kasamahan ni John, pero agad niya itong pinigilan. Wag. Ayon sa paniniwala na ang kulay puti na banakon ay kambal diwa ng isang engkanto. Mainam na tayo na lang ang umiwas kaysa patayin pa ito. Sakaling kambal ahas nga ng isang engkanto ang ahas na humarang sa ating daanan, ay pihado ang ating katapusan. Kamatayan ang kaakibat sa sinuman na makapatay sa kambal diwa ng isang engkanto. Nakinig naman ang mga kasama ni John sa kanyang sinabi. Kaya minabuti nilang umiwas na lang kaysa tumuloy sa kanilang paglalakad sa landas na iyon. Subalit ang pangyayari ay lalong nagpalakas sa sampatahan ni John na isang engkanto ang bata na kanilang nakasalamuha. Samantalang sa linaw naman ay umahon ang mag-asawang kataw. Dahil na rin sa pagtawag ni Maria sa kanila. Mababaka sa kanilang mukha ang pagkagulat nang bumungad sa kanilang paningin si Crispin na nanghihina. Sa mahabang panahon na napakabihasa si Remy sa pagiging albularyo, ay natutunan niyang makipag-ugnayan sa dalawang kataw. Ipinaabot ng dalawang kataw kay Remy na kailangan nilang mahanap ang kanyang kakambal. Dahil iyon ang mabisang gamot para malunasan ang kanyang panghihina. Hindi na nagsayang ng oras si Remy at agad na umalis para hanapin ang kambal ahas ni Crispin. Inalugog niya ang bawat sulok ng kagubatan hanggang sa matagpuan niya ang kambal ahas ni Crispin na hindi makagalaw dahil sa kabusugan. Kagaya ng kanyang anak ay nanghihina ito at hirap makagalaw. Hindi na nagsayang ng oras sa Remy. Agaran niyang binuhat ang kakambal ahas ng kanyang anak at patakbong umuwi. Pagkarating niya sa kuweba ay kasalukuyang ginagamot ng dalawang kataw ang kanyang anak. Paulit-ulit nilang binibigyan ng bula ang bata para matulungan sa kanyang paghinga. Pagkakita ni Ozoro sa kanya ay ipinaabot ng lalaking kataw na kailangan niyang mapatakan ng dugo mula sa kambal ahas ni Crispin ang kanyang katawan. Hindi na nagdalawang isip si Remy at agad nang hagilap ng patalim para makakuha ng dugo sa kambal ahas ng kanyang anak. Binalaan naman siya ni Ozoros na mag-ingat sa pagkuha ng dugo baka mapatay niya ang kambal ahas ni Crispin. Pagkapatak ng dugo sa labi ng bata ay agarang nanumbalik ang kanyang kulay. Nagsimula itong gumalaw hanggang sa tuluyang nagmulat ang mga mata nito. Sa wakas ay gising na ang anak natin, Remy. Salamat, gising na si Crispin. Huwag ka munang magbunyi, Maria, dahil may problema pa tayo. Hindi pa nagkakamalay ang kanyang kambal ahas. Magkaugnay ang kanilang hininga. Ang kamatayan ng alinman sa kanila ay kamatayan nilang dalawa. Ano ang gagawin natin, Remy? Paano natin malulunasan ang panghihina ng kanyang kambal? Hindi ko din alam, Maria. Ang alam ko lang na magkadugtong ang kanilang buhay. Sana nga kung nabubuhay pa si Lola Soledad, ay sigurado na masasagot niya ang ating katanungan. May ipinapahiwatig si Josabel kay Remy, ang babaeng kataw na tumutulong sa kanila. Minabuti ni Remy na lumapit sa babaeng kataw para lubos maunawaan ang kanyang ipinapahiwatig. Lubos na naunawaan naman ni Remy ang nais ipahiwatig ng babaeng kataw.
Kailangan ng kambal-ahas ni Crispin na maibalik sa beringan para madugtungan ang kanyang buhay. Tanging ang puno ng makabuhay lamang na matatagpuan sa pusod ng beringan ang tanging makakapanumbalik sa kanyang lakas. Kailangan kong tumawid sa beringan para mailigtas ang buhay ng ating anak, Maria. Sasama ako, Remy. Hindi ako papayag na mag-isa mong haharapin ito. Sino ang maiiwan kay Crispin? Sino ang maiiwan sa kanya? Sakaling mabigo ako, hindi pwede na dalawa tayo ang sabay na aalis. Nanlumo si Maria dahil sa sinabi ng kanyang mister. Batid niya ang kaakibat na peligro sa muling pagtungtong ni Remy sa lupain ng maharlikang engkanto. Paano ka? Wala na si Lola Soledad na maaaring gumabay sa iyo, Remy. Bahala na. Basta hindi ako papayag na sasama ka, Maria. Kailangan ka ng anak natin kaya huwag mo nang ipilit ang gusto mong mangyari. Walang nagawa si Maria kundi ang sumang-ayon sa kanyang mister. Aminado siyang may katuturan at punto ang kanyang sinabi. Hindi na nagsayang ng oras si Remy. Mabilis siyang kumilos para ihanda ang kanyang dadalhin sa muli niyang pagtawid at pagpasok sa beringan. Pagbalik na Remy ay diretso nang kinuha ang kambal-ahas ni Crispin para isama sa kanyang pag-alis. Binalingan niya ang kanyang asawa at muling tinapunan ng makahulugang tingin. Mababakas sa mukha ni Maria ang kanyang pagnanais na samahan ang kanyang mister. Subalit sa kanyang sarili ay aminado siyang imposible dahil wala silang maasahan na maiiwan kay Crispin. Sakaling hindi na ako makakabalik, Maria, ikaw nang bahala sa ating anak. Mababatid mo naman kung nagtagumpay ako o hindi. Manaunumbalik ang lakas at sigla sa ating anak. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay na maitawid ang kanyang kambal-ahas. Ililigtas ko ang ating anak, kahit buhay ko pa ang kapalit. Mag-iingat ka, Remy. Maghihintay kami ng iyong anak. Ihintayin namin ang iyong pagbabalik. Tumango lang si Remy at ngumiti bago tuluyang lumusong sa linaw para tumawid sa lagusan pabalik sa sagradong lungsod ng mga engkanto. Inihatid si Remy ng 2 kataw hanggang sa kailaliman ng linaw. 3 araw na walang malay si Crispin simula nang makatulog ito. Ganoon din ang panahon na walang paramdam si Remy. Hindi naman pumalya si Maria sa pagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang mister. Patuloy siyang umaasa na makakabalik ang kanyang katipan ng ligtas. Nakatulugan na ni Maria ang pag-iyak. Nagising na lang siya sa marahang pagyugyug ni Crispin. Nay, nagugutom ako. Kakain ako, Nay. Oo, anak. Pakakainin kita. Ipinalagay ni Maria na nagtagumpay ang kanyang mister sa misyon nito na madala ang kambal-ahas ni Crispin sa pusod ng beringan kung saan matatagpuan ang puno ng makabuhay na naging daan para mabuo ang kambal. Subalit lubos ang pagtataka ni Maria dahil hanggang sa oras na iyon ay hindi pa rin nakakabalik ang kanyang mister. Nay, saan si tatay? May pinuntahan ba siya? Nag-aalangan si Maria na ipagtapat sa kanyang anak ang katotohanan. Ayaw niyang sisihin ni Crispin ang sarili dahil sa pag-alis ng kanyang ama. Minabuti ni Maria na magsinungaling na lang para mapagtakpan ang katotohanan sa paglisa ng kanyang mister. May kailangan lang puntahan ang ama mo, anak, kaya siya wala. Huwag kang mag-alala dahil babalik din iyon. Bumalik si Crispin sa pagkain pagkatapos niyang marinig buhat sa kanyang ina na may pinuntahan lang ang kanyang ama.
Ang puso't isipan naman ni Maria ay nababalot ng takot para sa kanyang mister. Maraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa nakauwi si Remy. Kinabukasan ay bigaw pa rin makabalik si Remy, kaya gayon na lang ang pagkabahala ni Maria. Halos buong araw siyang naghihintay sa paanan ng linaw, pero wala siyang namamataan o nararamdaman sa kailaliman ng tubig. Hindi nakatiis si Maria kaya muling tinawag ang kanilang kaibigan na Kataw para malinawan sa totoong nangyari sa kanyang mister. Pagkalipas ng maikling sandali ay lumitaw ang ipo-ipo. Udyat na iyon sa pagdugo ng mag-asawang Kataw sa kanyang pagtawag. Walang sapat na kakayahan si Maria na makipag-ugnayan sa engkantong tubig, kaya napalitan siyang humingi ng tulong kay Crispin. Taimtim na nakapag-usap sa Crispin sa dalawang Kataw at ganoon na lang ang panlulumo ni Maria nang biglang umiyak sa Crispin. Ano ang nangyari, anak? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa ama mo? Napahamak ba ang ama mo? Nay, si tatay. Binihag si tatay ng mga dalagit noon. Nakapiit ngayon si tatay sa loob ng baringan. Remy, Crispin, ang tatay mo. Ano ang gagawin natin ngayon? Muling nakipag-usap ang mag-ina sa mag-asawang Kataw at kanilang ipinaabot na kailangan pa nila ng sapat na panahon para maihanda ang pagbawi kay Remy. Usoros, tulungan niyo akong mabawi si tatay. Tulungan niyo akong mapalaya si tatay sa loob ng baringan. Anak ka ng biringan, Crispin. Kailangan mo lang ng sapat na panahon para lumakas ang iyong kalakasan. Sa ngayon ay wala tayong magagawa, kundi hintayin ang iyong ika-20 na kaarawan, kung saan ay titigil ang iyong edad. Malaya ka na magagawa ang iyong gusto kapag sumapit ka sa ganong gulang. Sa ngayon ay wala tayong magagawa, kundi ang maghintay. Hindi saklaw ang aming kakayahan ang kalupaan. Ang aming kalakasan ay sa katubigan. Buong tiwala ko kay Malaya na hindi niya hatulan ng kamatayan si Remy. Ano anak? Ano ang sabi ni Usoros? Sabihin mo sa akin anak, maawa ka. Ipinagtapat ni Crispin ang eksaktong sinabi ng Kataw, dahilan para lalong manghina si Maria. Napaluhod ang babae sa lupa pagkatapos niyang marinig ang lahat. Ang tanging nagawa ni Crispin ay ang damayan ng kanyang nanay Maria sa mga oras na iyon. Mabilis na lumipas ang panahon pero sa bawat araw ay hindi nawaglit o kumupas ang kanilang pagnanais na mapalaya si Remy sa loob ng baringan. Umaasa lang ang mag-ina sa ulat ng mag-asawang Kataw na mayroong direkta na ugnayan sa loob ng baringan. Hanggang lumipas ang 10 taon na tuluyan ng humantong si Crispin sa tamang gulang. Salat man sa formal na edukasyon, ay matyaga naman siyang tinuturuan ng kanyang ina. Naging bukas si Maria sa kanyang anak at isinasalaysay ang realidad sa kapatagan. Subalit sa buong buhay ni Crispin, ay hindi pa niya naranasan na may makasalamuha na ibang tao na kaedad niya lamang. Nagkontenton siyang makahalubilo sa mag-asawang Kataw na naging daan para kahit papano ay maibsan ang kanyang pangungulila sa kanyang ama. Hanggang sa napagdesisyonan ni Crispin na paminsan-minsan ay palihim na bumababa siya sa kabatagan. Subalit umiiba ang kanyang pananaw sa tuwing sumesentro ang atensyon ng mga tao na kanyang mga nakakasalubong. Aminado naman si Crispin sa dahilan. Kakaiba ang kanyang itsura kumpara sa mga tao na kanyang nakakasalamuha. Napakaputi ng kanyang balat, kayumanggi ang buhok at kulay bughaw ang kanyang mga mata.
Malimit siyang mapagkamala na banyaga sa tuwing dadayo siya sa kabatagan. Simulang makulong si Remy sa loob ng baringan, ay minabuti ni Maria na sanayin ang kanyang anak na makakakita ng tagalabas. Para sakaling may mangyari na masama sa kanya, hindi maiiwan si Crispin na walang kaalaman sa buhay doon sa labas. Minsan ay naitanong din ni Crispin sa kanyang sarili kung bakit kakaiba ang kanyang itsura kumpara sa kanyang kinagisna na mga magulang. Ipinalagay ni Crispin na wala siyang mahihita na impormasyon sa kanyang ina, kaya minabuti niyang sumangguni sa 2 kataw na tinuturing niyang mga kaibigan. Si Josabel na parang tunay na anak na ang turing kay Crispin ang nagpaliwanag at nagsasalaysay ng buong katotohanan. Ayaw kong kamuhian mo, Crispin, ang iyong mga magulang. Ginawa lang nila iyon para matupad ang kanilang pangarap. Matagal silang naghintay na magkaroon ng anak. Kaya noong makilala nila ang matandang babaylan na naging daan para mabuo ka, hindi na sila nagdalawang isip na pumasok sa beringan. Nakakalungkod lang dahil wala na si Soledad. Sigurado kung buhay lang ang matandang babaylan, ay hindi sasapitin ni Remy ang makulong sa loob ng beringan. Ibig sabihin hindi ako nabibilang sa mundo ng mga tao. Hindi ako mortal. Hindi ka mortal, Crispin, dahil katulad mo kami. Isa akong immortal. Mga bathala lamang ang immortal. Isa kang engkanto, Crispin. Mabagal lang ang pagtagbo ng panahon sa atin dahil doon akma ang ating pisikal na pagkabuo. Subalit mayroon tayong kahinaan at higit sa lahat ay may kamatayan. Sa bawat henerasyon ng engkanto ay mayroong namumukod tangi. Malakas ang sampatako na may bugna, kaya ka nabuo. Hindi nagkataon lang na mayroon kang kambal ahas, Crispin. May mahalagang papel ka na gagampanan sa takdang panahon. Namumukod tangi ka, Crispin. Isang bathala ang kasama mo noong iluwal ka. Hindi pangkaraniwan ang kambal diwa mo, Crispin. Malakas ang gabay mo, isang busaw. Labis na kinakatakutan ng busaw sa mundo ng mga engkanto. Busaw? Kambal ahas? Saan na siya ngayon? Nagkatingina ng mag-asawang kataw. Napagtanto ng mag-asawang kataw na panahon na para malaman ni Crispin ang totoong dahilan kung bakit nakulong ang kanyang ama sa loob ng beringan. Pagkatapos na maisalaysay ng mag-asawang kataw ang buong katotohanan, ay lalong sumidi ang kanyang hangarin na mabawi ang kanyang ama. Huwag kang magpadala sa galit na iyong nararamdaman, Crispin. Kailangan pa natin maghintay ng kalahating dekada. Nagawa natin maghintay ng 10 taon, kaya magagawa pa natin maghintay ng panibagong 5 taon. Kailangan na muling magpakita ang busaw. Iyon ang magiging senyalis na lalabas ang iyong totoong lakas. Signos iyon kung saan nga nakahanay ang iyong tadhana. Huwag mo na natin pangunahan ang bugna ng bathala na naging daan para mabuo ka. Ibig sabihin, hindi ako anak ng aking nakagisna na mga magulang. E di, sino ang totoo kong magulang? Anak ka ng busaw, Crispin. Nagmula ka sa puno ng makabuhay na binabantayan ng busaw. Isinumpa ng busaw ang mga magulang mo. Kaya naipunla sa kanyang sinapupunan ng salin lahi ng busaw. Walang makakatukoy sa iyong tadhana. Maaaring kabutihan o kasamaan ang iyong ihahatid sa beringan. Nangako sa Reyna Malaya kay Soledad na hayaan kang lumaki at humantong sa tamang gulang. Kailangan mong mag-ingat pagsapit mo sa edad ng 27. Mawawala ng bisa ang kasunduan ni Soledad at Reyna Malaya na namumuno sa beringan ng panahong iyon. Kailangan na maihanda ka namin kapag sumapit ang panahong iyon.
Bago mamatay sa solidad ay mahigpit niyang ibinilin sa amin na kailangang maipasa na sa iyo ang kanyang kakayahan. Magiging magiting ka ng babaylan bago pa sumapit ang panahon sa muling pagpapakita ng busaw. Sa kabilang banda ay may isang ama na desperado at handang gawin ang lahat. Alang-alang sa kanyang anak. Isang bagay lang ang kanyang naisip para maisalba ang buhay ng kanyang anak na dalaga. Muling naungkat sa kanyang isipan ang tungkol sa kataw na minsan niyang narinig sa matatanda na nakatira sa paanan ng Tayabas, Quezon. Minsan na siyang nakapunta sa isang kuweba kung saan malakas ang kanyang pakaramdam na doon nakatira ang sinasabing kataw. Kailangan kong makabalik sa lugar na iyon. Kailangan matagpuan ko ang maalamat na kataw. Iyon lang ang magkakaligtas sa buhay ng aking anak. Ililigtas ka ni tatay, anak. Makakahanap din ako ng lunas sa karamdaman mo, Aurora. Si John ay katulad ng isang ordinaryo at tipikal na ama. Labis ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Handa siyang gawin ang lahat para lamang sa kanyang pamilya. Simulang magkaroon ng karamdaman sa puso ang kanyang panganay na anak, hindi na siya tumigil sa paghahanap ng lunas. Tinaningan na ng doktor ang kanyang panganay na anak na hindi aabot sa edad na 14, pero sa awat biyaya ng Panginoon ay nakaabot ito sa 22. Dumating ang panahon na labis na kinakatakutan ni John. Nabibigay ang puso ng kanyang panganay na anak kahit anumang oras. Kasalukuyang nag-aagaw buhay sa paggamutan ng kanyang anak, kaya naisipan ni John na muling makipagsapalaran sa isang alamat. Ayon sa mga matatanda na ang luha ng kataw ay may kakayahang magpagaling sa anumang karamdaman. Iyon ang nagtulak kay John para muling bumalik sa lupain kung saan matatagpuan ang isang kuweba. Ang kuweba na pinaghihinalaan ni John na kanlungan ng kataw na binanggit sa alamat. Mag-isang sinuyod ni John ang landas papunta sa lugar kung saan niya inahatid ang mistisong bata na para sa kanya ay isang engkanto. Simula nung makarating siya sa lugar na iyon, ay palagi iyong sumasagi sa kanyang utak, kaya hindi na niya malilimutan. Pagkarating ni John sa lugar na iyon, ay minabuti niyang ikubli ang kanyang presensya. Lingid sa kanyang kaalaman na matalas ang pagramdam ng isang kataw. Kaya bago pa siya makagawa ng hakbang ay nauna na siyang napaghandaan ni Crispin. Isang hapon ay muling tinawag ni Crispin ang mag-asawang kataw para makibalita sa kalagayan ng kanyang ama. Sa loob ng mahigit 10 taon, tanging nakaasa lamang silang mag-ina sa impormasyon na ibinabahagi ng mag-asawang kataw. Meron silang mga kaibigan na dalakit noon sa Baringan na siyang nag-uulat sa kasalukuyang kalagayan ni Remy. Iyon din ang pagkakataon na hinihintay ni John, ang tuluyang magpakita sa kanya ang kataw na sa kanyang paniniwala ang tanging makakapagligtas sa anak. Anak, itanong mo nga sa ating mga kaibigan kung kumusta na ang kalagayan ng iyong ama. Ngayon din ay papunta ako sa Bukanan ng Linaw para tawagin ang kaibigan natin na mag-asawang kataw. Pagdating ni Crispin sa Bukanan ng Linaw, agad siyang nagpakawala ng tunog na tanging siya lang at ang mag-asawang kataw ang nakakaintindi. Pagkalipas ng maikling sandali, ay agarang lumitaw ang malakas na agos ng tubig sa linaw at sumunod ang pagpapakita ng ipo-ipo. Lumusot ang mag-asawang kataw sa ipo-ipo. Agad silang lumangoy para papunta sa gilid ng linaw. Inabot ni Crispin ang kamay ng 2 kataw para magmano. Magkapareho ang respeto at pagmamahal na ipinapamalas niya sa kanyang magulang at mag-asawang kataw na naging kasama niya simulat sa Paul. Hanggang sa naramdaman ni Izoros ang presensya ni John, kaya agaran niya itong ipinarating kay Crispin.
Naging katuwang ni Crispin si Ozora sa pagsasanay bilang paghahanda na rin sa muling pagpapakita ng busaw. Alam na ni Crispin ang kanyang gagawin, kaya agaran niyang sinabihan si Maria na kanyang ina na huwag lalabas sa loob ng kanilang bahay. Pagkakita ni John sa dalawang kataw ay hindi na siya nagsayang ng oras at agad na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Hawak niya ang mahabang baril na kanyang gamit sa pangangaso. Huwag kayong gagalaw. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ang hawak ko na baril. Hindi gumalaw si Crispin. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ganon din ang ginawa ng dalawang kataw. Ibigay niyo sa akin ang luha ng kataw. Iyon lang ang kailangan ko. Walang tugon mula sa mag-asawang kataw. Nakapako lang ang kanilang tingin kay Crispin. Inuulit ko. Ibigay niyo sa akin ang luha ng kataw. Iyon lang ang kailangan ko. Napalakas ang boses ni John, kaya napilitan si Crispin na sumabat. Mawalang galang na pumanong. Hindi ka maintindihan ng dalawang kataw. Hayaan mo, ako ang mamamagitan sa inyo para lubos kayong magkaunawaan. Sige, sabihin mo sa dalawang kataw na kailangan ko ang kanilang luha. Iyon lang ang kailangan ko. Walang masasaktan kung ibibigay nila ang hinihingi ko. Isang beses lang mabuo ang luha ng kataw sa loob ng 1,000 taon. Minsan na yung ginamit ng kanyang magulang. Kaya ang nalalabay ay tama lang para manatiling buhay si Josabel. Buhay ni Josabel ang magiging kabayaran kapag ibinigay pa nila ang luha ng kataw na kanyang hawak. Ang kamatayan ni Josabel ay maghahatid ng delobyo sa mundo ng mga tao. Kaya imposible na maibigay ng dalawang kataw ang kahilingan ni John. Imposible na mapagbigyan pa ang kahilingan ng mortal. May naisip akong paraan, Crispin, para matigil na ang kanyang kahibangan. Gagawa ko ng malaking alon para matangay ang mortal papunta sa linaw. Tignan ko na lang kung magagamit pa niya ang armas na kanyang hawak. Humanda ka, Crispin, dahil aapaw ang tubig sa linaw. Gawin mo, Ozoros, ang nararapat. Walang ideya si John sa pinag-uusapan ni Crispin at ng lalaking kataw. Nakikinig lang siya habang naghihintay ng tugon sa kanyang ipinarating na mensahe. Hindi niya inasahan ang biglaang paghambalos ng malaking alon sa kanyang kinatatayuan. Nabitawan niya ang kanyang hawak na armas at hinatak siya ng tubig papunta sa malalim na linaw. Nagkukumahog siyang makaahon pero sadyang malakas ang agos. Dahilan para lamunin siya ng tubig. Sa kanyang muling pagmulat ay nakagapos na ang kanyang mga kamay at paa. Naroon na siya sa pangpang. Nararamdaman niya ang panghihina, kaya wala siyang magawa kundi ang huminga. Si Maria ay pilit na inaalala kung saan niya nakita ang lalaking nakagapos. Pamilyar ang itsura ng naturang lalaki at hindi siya nagkakamali. Nakita na niya ito noon pa, ngunit hindi niya lang matatandaan. Hindi nakatay si Maria at nagsimula siyang mangusisa sa lalaki. Hinampas niya ito ng marahan para makuha ang atensyon. Tapatin mo nga ako. Nagkita na ba tayo? Nagdadalawang isip si John na sumagot dahil ang kanyang isipan ay nilalaman ng takot na baka hindi na niya maabutan ng buhay ang kanyang panganay na anak. Napayak si John at nagmakaawa na pakawalan na lang ito. Maawa kayo sa akin. Nagawa ko lang iyon dahil sa pagmamahal ko sa aking anak. Dati ako mangangaso. Sa dalas kong pumarito sa lugar na ito, narinig ko ang tungkol sa dalawang kataw na ayon sa kwento ay may kakayahang dugtugan ang buhay ng aking anak. Gusto ko lang naman madugtungan ang buhay ng aking anak, kaya humantong ako sa ganitong desisyon. Pinangarap ko na makuha ang luha ng kataw para madugtungan ang buhay ng aking panganay na anak. Nag-aagaw buhay siya ngayon at hindi ko alam
kung maaabutan ko pa siya ng buhay. Naalala ni Maria ang 5 mga ngaso na minsan ang naghatid kay Crispin noong nakagat ito ng makamandag na ahas sa gubat. Naalala ko na. Ikaw ang kumarga kay Crispin noong bata pa siya pabalik sa aming tirahan. Mahigit 10 taon na rin ang nakakaraan. Anong nangyari, kaibigan? Bakit mo nagawa ang ganitong bagay? Bakit humantong ka sa ganitong kadesperado na akto? Muling umiyak si John. Naramdaman nilang lahat ang bigat ng kanyang dinadala. Nagpasya si Crispin na kalagan na ang lalaki. Ipalagay mo ang iyong loob, Manong. Handa kaming makinig. Handa kaming tulungan ka. Nabuhayan ng loob si John at nagsimula siyang magsalaysay sa totoong dahilan kung bakit niya iyon nagawa. Higit sa lahat ay si Maria ang lubos na nakakaintindi sa pinagdadaanan ni John. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang naging tugon pagkatapos niyang marinig ang salaysay nito. Si Crispin naman ay patuloy ang pagbabahagi sa 2 kataw sa nilalaman ng salaysay ni John. Ngayon pa lang, tatapatin na kita, Manong John. Kakarampot na lang ang natitira na luha ng rena ng mga kataw. 1,000 taon ang kailangang hintayin para muli iyong mapunan. Sakaling ipipilit natin na makuha ang natitirang luha, ay maaaring ikamatay ni Reyna Jezebel iyon. At alam mo kung anong mangyayari kapag namatay siya. Ay kaakibat na delobyo sa lupain, kung saan malalagutan ng hininga ang reyna ng inkantong tubig. Maraming buhay ang mawawala at mawawala ng saysay ang gagawin natin. Unang-una na maaapektuhan ay ang mga mahal natin sa buhay. Subalit, ayaw kong patayin ang pag-asa mo, Manong John. May magagawa pa ang kaibigan naming kataw para madugtungan ang buhay ng iyong anak. Nagliwanag ang mukha ni John at maling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Sabihin mo lang, Iho, kung ano ang kailangan kong gawin. Ngayon din, Manong, magmadali ka. Dalhin mo dito ang anak mo. Hindi na nagsayang ng oras si John at agaran ng nilisan ang gubat para bumaba sa kapatagan. Minabuti na niyang wag nang magdala ng kasamahan, ayon na rin sa pakiusap ni Crispin. Minabuti ni Crispin na abangan ang pagdating ni John sa paanan ng bundok para may katuwang ito sa pagbubuhat ng kanyang anak. Hindi lubos akalain ni Crispin na ang tinutukoy ni John na anak ay isa palang dalaga. Isang dilag na maganda. Sa unang pagkakataon ay may nakasalamuha siyang dalaga. Estranghero ang pagkaramdam na napukaw sa damdamin ni Crispin. Alright. Ayaw niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang nararamdaman dahil nakatuon ang kanyang atensyon kung paano niya matutulungan si John. Tinatanaw niya na isang malaking utang na loob ang minsang pagligtas sa kanya nito. Dahil kung hindi siya nito nakita ay malamang patay na siya. Diretso nilang dinala ang dalaga sa paanan ng linaw kung saan ay matyagang naghihintay ang mag-asawang kataw. Suminya si Reyna Jezebel na bilisan ang pagkilos. Sinyalis na iyon na seryoso ang lagay ng dalaga. Pagkalapag ni Crispin at John sa dalaga, lumapit ang mag-asawang kataw para tulungan si Aurora na makahinga ng maayos. Lumikha ang mag-asawang kataw ng malaking bula at inilapit iyon sa mukha ng dalaga. Kumapit ang bula sa kanyang mukha na tumulong para muli siyang banayad na makahinga. Unti-unting nagkaroon ng kulay ang kanyang balat at nanambalik ang kanyang kulay rosas na pisngi. Nananatili pa rin na walang malay ang dalaga, kaya hinayaan lang ng 2 kataw na manatili ang malaking bula na kanilang ginawa sa pisngi nito. Wala pa ring balay ang anak ko, Iho. Kailan pagigising ang anak ko? Itatanong ko, Manong, sa mga kaibigan kong kataw. Binalingan ni Crispin ng 2 kataw para mag-usisa. Tinugon naman sa Crispin ng 2 kataw
at hayagang ipinagtapat ang rason kung bakit nananatili na walang malay ang dalaga. Labis na napinsala ang katawang lupa ng babaeng mortal. Gahibla na lang na hininga ang natitira sa kanya nang dalhin siya dito. Sa totoo lang, ay patay na siya nang dalhin dito. Nagawa naming maagapan ang kanyang katawang lupa at sa ngayon ay maayos na ang kanyang lagay. Ang problema natin sa ngayon, dahil naghiwalay na ang kanyang diwa, kaya kailangan magabayan natin ito para muling makabalik. Sabihin mo lang sa akin, Josabel, kung ano ang kailangan kong gawin para mapabalik ang diwa ni Aurora. Tanging ang lunas lamang na may kakayahang magpahilom sa espiritual na pinsala ang maaaring makaligtas sa dalaga. Sabihin mo sa akin, Josabel, kung saan ko matatagpuan ang lunas na iyon. Tumingin muna ang reyna ng mga kataw kay Izuros para hingin ang permiso ng kabiyak. Tumango si Izuros bilang pagsang-ayon sa kanyang kabiyak. Bueno, tadhana na mismo ang lumalapit sa iyo, Crispin, para bumalik sa beringan. Tanging ang puno lamang na makabuhay ang tanging makakapagpagaling sa dalagang mortal. Labis na komplikado kapag ang espiritual na bahagi na mismo ng isang engkanto o mortal man ang napinsala. Iyon lang ang tanging makakapagpagaling sa dalaga. Nakadama ng panghihina si Crispin dahil mukhang magkakaroon siya ng karagdagang dahilan para pumasok sa beringan. Unang-una ang kanyang pagnanais na mabawi at mapalaya ang kanyang ama. Pangalawa, para matulungan si John na katulad ng kanyang ama na sa Remy na handang gawin ang lahat, alang-alang sa kanyang pinakamamahal na anak. Kailangan na mapabilis ang pagpasok ko sa beringan. May magagawa pa ba tayo para mapadali ang aking pag-alis? Wala tayong magagawa kundi ang maghintay sa muling paglitaw ng busaw. Kulang pa ang kakayahan mo, Crispin. Hindi sapat ang lakas lang at masiding pagnanais. Ang kailangan natin ay ang tuluyang paglabas ng iyong kakayahan bilang anak ng beringan. Subalit may magagawa kami para maantala ang tuluyang paglisa ng diwa ng dalagang mortal. Ipinasuot ni Josabel ang kanyang gwintas kay Aurora para mapanatili itong buhay. Buong pagtataka naman ni John na kanyang ama kung ano ang ginagawa ng mag-asawang kataw sa kanyang anak. Ano ang ginagawa nila sa aking anak? Bakit may ipinasuot silang kwintas? Huwag kang matakot, Manong. Luha ng kataw ang ipinasuot nila kay Aurora. Ginawa nila iyon para mapanatili ang kanyang diwa, para mapanatili siyang buhay. Iyon na lang muna ang natitirang paraan sa ngayon para hindi tuluyang mamatay si Aurora. Hindi pa natin alam kung kailan magpapakita ang busaw. Doon pa lang ako maaaring makapasok sa beringan para makuha ang gamot na makapagpapagaling kay Aurora. Naguguluhan ako, iho. Bakit kailangan pa hintayin ang paglitaw ng busaw? Hindi ba pwede na pumasok ka na ngayon sa beringan? Ang beringan ay ang tirahan ng mga maharlikang engkanto, Manong. Nahanay sila sa antas ng mga pinuno. Kailangan na may sapat akong kapangyarihan para makuha ang lunas na magpapagaling sa iyong anak. Hindi lang ikaw, Manong, ang nang madali. Ako mismo ay gustong-gusto ko nang pumasok sa beringan dahil nandoon ang aking ama. Kasalukuyan siyang nakapiit sa loob ng beringan. Natigilan si John sa revelasyon na kanyang narinig dahil katulad niya rin pala si Crispin na may matinding dahilan para makapasok sa beringan. Anong kinalaman ng busaw sa pagpasok mo sa loob ng beringan? Bakit kailangan pa nating hintayin ang pagpapakita ng busaw? Anak ako ng beringan. Hindi ako katulad nyo, Manong. Isa akong engkanto. Kailangan na lumabas muna ang aking kakayahan bago pumasok sa beringan. Kailangan na may sapat akong kapangyarihan para magawa ko silang labanan.
Tama ang hinaala ko. Noon pa, hindi ordinaryong bata ang natagpuan ko sa loob ng kagubatan. Oo, Manong. Tama ka kung iyon ang nasa isip mo noon. Nakikinig si Maria sa pinag-uusapan ni John at Crispin sa labas. Kaya agaran siyang lumapit para linawin ang kanyang narinig. Ibig sabihin, Crispin, hindi ka namin anak ng tatay mo, ng tatay Remy mo. Anak niyo ako, Nay. Sa kabila ng pagiging engkanto ko, ay dumadaloy pa rin ang inyong laman at dugo sa aking katawan. Dahil sa sumpa na iginawad ng busaw, ang bathala na nagbabantay sa puno ng makabuhay, na naging daan para mabuha ko. Iginawad niya ang sumpa na kahit magmula ako sa mortal, ay mananatili akong anak ng beringan. Isa akong engkanto na ipinanganak ng mortal. Bahagi iyon ng sumpa na iginawad ng busaw bilang kabayaran sa inyong ginawa na kasalanan. Lubos ko nang naiintindihan, anak. Ang sinabi ni Soledad, anak ng beringan ng aking ipinagbubuntis. Iyon ang dahilan, Nay, kung bakit mayroon akong kambal ahas na ipinanganak. Mayroon akong bugna na kailangang gampanan. Tanging kapalaran lamang ang makapagsasabi kung ano ang bugna na nakalaan para sa akin. Minabuti ng mag-asawang Kataw na dalhin ang katawan ni Aurora sa kanilang kaharian habang hinihintay ang itinakdang panahon na lalabas ang kapangyarihan ni Crispin. Si John naman ay bumalik sa kapatagan, pero linggo-linggo ay hindi niya nakakaligtaan na bumalik para bisitahin ang kanyang anak. Tuloy-tuloy ang pagsasanay na ginagawa ni Ozuros para maihanda sa Crispin sa muling pagpapakita naman ng busaw, ang bathala na nagbibigay buhay sa beringan. Hanggang isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Crispin, ay biglang may nagpakita sa kanya na isang magandang babae sa kanyang panaginip. Nandoon si Crispin na nakaupo sa bungad ng linaw. Biglang may lumitaw na puting usok. Hindi maaninag ni Crispin kung sino ang nilalang na nagkubli sa likod ng makapal na puting usok. Agarang napatayo si Crispin para mang-usisa sa nangyari sa paligid. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Magpakita ka. Unti-unting nagnipis ang usok. Lumusot ang nakakasilaw na liwanag. Isang magandang babae ang inuluwa ng usok. Hindi sumasayad ang kanyang paa sa tubig. Umaangat ito sa hangin. Ang kanyang buhok ay malayang tinatangay ng hangin. Napakabango ang samyo ng hangin na kanyang nalalanghap. Iyon ang namamayani sa buong paligid. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi muna nagsasalita ang nasabing babae, pero may kakayahan itong makipag-ugnayan kay Crispin sa pamamagitan ng kanyang isipan. Huwag kang matakot sa akin, kakambal. Ako si Hara Krimara, ang iyong kambal ahas. Narito ako para balaan ka. Kambal ahas? Ikaw ang aking kambal ahas? Anong babala? Malapit nang sumapit ang itinakdang panahon. Matutupad na ang bugna. Kailangan mong paghandaan ang nalalapit na pagpapakita ng busaw. Sabihin mo sa akin, aking kakambal, kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan na maging ganap ang pagiging babaylan mo, kakambal. Iyon lang ang tanging paraan para matulungan kita. Hindi kita makakayang matulungan hanggat hindi mo ako kinikilala na iyong gabay. Tanggapin mo ang pagiging babaylan kagaya ng habilin ni Soledad. Kunin mo ang kanyang tungkod para magamit mo ang aking kapangyarihan. Gagawin ko ngayon din, kakambal, ang iyong kagustuhan. Alam mo ba kung kailan lalabas ang busaw? Ngayon ay nagsisimula na ang paglabas ng busaw. Humayo ka na at bumalik sa iyong katawang lupa. Kailangan mong magmadali, aking kambal. Pagkasabi ni Hara Krimara,
Nang katagang iyon ay nagising si Crispin. Hindi na siya nagsayang ng oras at agarang bumaba sa kanilang bahay. Nagulantang siya sa kanyang nakita. May anino ng ahas sa kalangitan at ang buwan ay unti-unting kinakain ng kadiliman. Muling umapaw ang linaw at umahon ang mga kataw at sirena mula sa kailaliman ng tubig. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Crispin kung gaano karami ang alagad ni Ozoros at Josabel. Kunin mo na ngayon ang tungkod ni Soledad. Ngayon na ang panahon. Magaganap na ang bugna. Ano ba yung bugna? Pumanaog si Maria na lubos na nagtataka kung bakit maraming kataw at sirena ang umahon sa katubigan. Nay, saan ang tungkod ni Lola Soledad? Magaganap na ang bugna. Nagpakita na ang busaw. Nagmadaling bumalik si Maria para hanapin ang tungkod na iniwan ni Soledad. Agaran siyang bumalik para iabot iyon sa kanyang anak. Pagkakuha ni Crispin sa tungkod ng babaylan, ay nagpakita ang kanyang kambal ahas. Sige na, Crispin. Harapin mo na ang busaw na gumawad sa iyo ng sumpa. Utos ni Ozoros. Umangat si Crispin mula sa lupa para makipagtuo sa busaw na gumawad sa kanya ng sumpa. Kailangan niyang mapigilan ang busaw sa muling pagdilim ng buwan. Ayon sa lumang paniniwala, kaya dumidilim ang buwan dahil kinakain ito ng busaw. Iyon ang kailangan na pigilan ni Crispin para mapalibaliktad ang sumpa. Itinaas ni Crispin ang tungkod ni Soledad at kaagad na lumabas ang nakakasilaw na liwanag mula doon. Sa kalangitan ay nagpakita ang gintong ahas na kakambal ni Crispin. Nagpakawala ang gintong ahas ng enerhiya at ipinatama iyon sa busaw. Napayaw si Crispin sa tindi ng enerhiya na lumalabas sa tungkod na kanyang hawak. Sumabay ang gintong ahas na tumutulong kay Crispin sa pagpapakawala ng matinis na hiyaw. Muling sumilay ang liwanag ng buwan at agad na lusaw ang anino na tumatabing sa buwan. Napaupo si Crispin sa lupa pagkatapos ng matinding pakikipagtuo sa busaw. Ang kanyang kambal ahas naman ay agad na nawala pagkatapos nilang matalo ang busaw. Naghiyawa ng mga kataw at sirena na naroon sa linaw. Nagawa mo, Crispin. Nagawa mong mabaliktad ang sumpa. Ngayon ay malaya mo nang matutupad ang bugna. Anong bugna? Anong tinutukoy ng bugna? Tumayo si Crispin at gano'n na lang ang kanyang pagtataka na mayroong sagisag ang biglang kumapit sa kanyang likuran. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang bagay na kumapit sa aking balat? Nagkatingina ng dalawang kataw at makikita ang labis na pagkagulat sa kanilang muka. Sagisag na konseho. Mag-ingat ka, Crispin. Taglay mo ang sagisag ng isang pinuno ng mga engkanto. Wika ni Josabel. Agarang tumaliko si Josabel para ipakita kay Crispin ang kanyang tinutukoy. Nanlaki ang mga mata ni Crispin nang makita niya ang kaparehong sagisag na kumapit sa kanyang balat na nakapagkit sa likuran ni Josabel. Sigurado na lalo kang kamuhian na rin na malaya. Taglay mo ang sagisag na maaaring makapagpaalis sa kanya sa trono. Mag-ingat ka. Sigurado na tutugisin ka ng alagad ni Malaya. Wika ni Ozoros. Nararamdaman ni Crispin ang kakaibang lakas na lumulukob sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng paggalantad ng bugna ng kapalaran sa kanya, nananatili ang kanyang pagnanais sa isang bagay. At iyon ang mapalaya ang kanyang ama at matulungan si Aurora na gumaling. Wala akong interes na agawin ang pamumuno sa Beringan. Ang hangad ko lang ay ang mapalaya ang aking ama at matulungan si Aurora. May sapat ka ng kakayahan para tuparin iyon, Crispin. Patuloy ka lang manambalataya para lalong lumakas ang iyong gabay. Kilala ko si Harak Rimara na iyong kakambal. Ang alam ko ay kasalukuyan siyang nanampalataya
para maging ganap na bathala. Ibig sabihin na malapit ang maging bathala ang aking kakambal? Mapalad ako dahil nakilala ko siya bago pa siya umakyat sa antas na iyon. Si Harakrimara ay isinumpang busaw. Sa pagkabasag ng sumpa ay hindi malayong magkatotoo ang kanyang pangarap na maging bathala. Pues, papasok ako sa beringan. Ngayon din. Ito naman ang dahilan kung bakit patuloy akong nagtitiis sa muling pagpapakita ng busaw. Pero, patawad Crispin. Subalit hindi ka namin masasamahan sa loob ng beringan. Hindi saklaw ng aming kakayahan ang kalupaan. Hanggang sa lagusan ka lang namin maihahatid. Sapat na ang naitulong niyo sa akin, Ozoros. Kung tutusin, ay sobra-sobra na ang naitulong niyo sa akin. Ingatan niyo na lang si Aurora para sa akin. Hanggang sa makabalik ako mula sa beringan. Makakaasa ka, Crispin. Mananatiling buhay si Aurora hanggang sa panahon na makabalik ka. Wala man maintindihan sa pinag-uusapan ni Crispin at ng Kataw, pero sa puso ni Maria ay malinaw na nagpapaalam ang kanyang anak. Ipangako mo anak, na babalik ka. Ikaw na lang ang natira sa akin. Nawala na ang ama mo at walang kasiguruhan. Kung makakabalik pa siya, bumalik ka anak. Nay, pangako. Babalik po ako. Ibabalik ko si Tatay Remy sa piling natin. Babawiin natin ang panahon na ipinagkait ng beringan sa ating pamilya. Muli tayong magkakasama. Pangako ko iyon sa iyo, Nay. Hindi na nagsayang ng oras si Crispin at agad na nagpatulong sa kanyang kaibigan na Kataw para matunto ng lagusan papasok sa beringan. Pagkapasok pa lang niya sa bungad ng beringan, ay kaagad siyang inarangan ng mga dalagitnon. Huwag kayong humarang sa aking daraanan kung ayaw niyong madamay sa galit ko. Habang nagkakagulo, ay biglang nagpakita ang pantas na siyang namumuno sa makabuluhang pagpapasya ni Reyna Malaya. Mandirigma ng Reyna ang nais mo yumuko at sumunod sa iyo, Engkanto. Hindi kita kilala kaya wala kang karapatan para pumasok sa sagradong lungsod. Bahagyang nakalantad ang likuran ni Crispin, kaya nakita ni Sahiro ang sagisag sa kanyang likuran. Sandali, may sagisag ka ng mga pinuno. Ang alam ko ay 7 lang ang mayroong sagisag ng mga pinuno at lahat sila ay kasalukuyang nakaupo sa konseho ni Reyna Malaya. Ikaw, saan ka nang galing? Bakit wala akong natatanda na engkanto na may katulad mo na wangis? Narito ako para bawiin ang ama ko. Ang ama ko na kinulong niyo sa mahabang panahon. Napilitan si Sahiro na gamitin ang kanyang kakayahan para masilip ang nakaraan ng engkanto sa kanyang harapan. Mababanaag sa kanyang mukha ang pagkamangha ng kanyang mapagtanto na ang engkanto sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang sanggol na isinumpa ng busaw. Hindi ako makapaniwala na ang bugna ng busaw sa sanggol na kanyang isinumpa ay maging kahanay ng mga pinuno. Gabayan ng engkanto na dayo kay Reyna Malaya. Kailangan na makilala siya ng konseho. Isa siyang selyo kaya mahalaga ang kanyang papel sa beringan. Pumayag si Crispin na humarap kay Reyna Malaya at sa konseho dahil nararamdaman niya ang pagiging patas ng lalaking engkanto na kanyang kaharap. Sino ka ba? Maaari ko bang malaman kung ano ang katayuan mo sa loob ng beringan? Ako si Sahiro, ang pantas ng beringan. Umiiral na ako simula pa noong humilwalay ang mga engkanto sa mga tao. Noong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mabubuti at masasamang arkanghel, ay pinili ng mga engkanto na wag nang mangialam. Noong magwagi ang kabutihan ay bilang parusa, ay tinakwil ng pinakamataas na bathala ang lipi ng engkanto sa ipinangakong paraiso. Iyon ang dahilan kung bakit hiwalay ang mundo ng tao sa mga engkanto. Hinayaan ng pinakamataas na bathala ang mga engkanto
na magpasya sa kanilang sarili. Dahil noong magtuos ang kabutihan at kasamaan, ay pinili din ng mga engkanto ang wag nang mangialam. Lubos kong naintindihan kung bakit may mga bathala na umiiral sa mundo ng mga engkanto. Mapalad ang mga mortal dahil maikli ang proseso na kanilang pagdaanan para makamit ang katahimikan sakaling dumating na ang araw ng huling pagpapasya. Tayong mga engkanto ay kailangan pang mamatay at mabuhay ng paulit-ulit para lamang patunayan na karapat dapat tayong umakyat sa piling ng pinakamataas na bathala. Dinala si Crispin sa harap ni Rena Malaya para ipakilala ng pantas. Agad namang bumaba si Rena Malaya sa kanyang trono para makadapo ang palad si Crispin. Hindi ako makakapaniwala na isang mortal ang maaaring kahalili ko sa trono. Sinong makakapagsabi na ang sanggol na usbong lamang sa puno ng makabuhay ay magiging kahanay ng maharlikang engkanto? Umasim ang mukha ng pantas na at sabay na ibinagsak ang hawak niyang gintong tungkod para ipaabot ang kanyang pagtutol sa inaasta ng Rena. Ay, nako. Ayusin mo rin na malaya ang pagkikitungo sa selyo. Taglay niya ang sagisag ng isang pinuno. Hindi na usapin ito kung saan siya nagmula, kundi ang kanyang katayuan sa kasalukuyan. Magkakasubukan tayo kung ipagpapatuloy mo ang magaspang na pakikitungo kay Crispin. Crispin? Sa pangalan pa lang ay mahahalata na ang pagiging mababang uri. Wala nang patutunguhan ang usaping ito. Gabayan ng bagong dating na selyo. Ihaharap ko siya sa konseho. Naiwan si Rena Malaya na nanggagalaiti sa galit. Hindi niya matanggap na isang hamak na engkanto na mula sa dalawang mortal ay maging kapantay niya sa katayuan. Subalit wala siyang magagawa dahil kilala niya ang pantas. Mataas ang pagpapahalaga nito sa daloy ng kapalaran. Ang lahat na nakatakda ay dapat na maganap. Walang sino man ang maaaring bumali sa batas at higit sa lahat, kailangang matupad ang itinakda ng kapalaran. Mabilis ang pagbabago sa buhay ni Crispin. Naroon na siya sa loob ng baringan at nakaupo sa konseho kung saan ay nagmumula ang makabuluhang pagpapasya. Ang pantas ang nakaupo bilang pinuno ng konseho. May kakayahan silang palitan ang nakaupo sa trono kapag nagpamalas ito ng kalabisan ng kanyang pamumuno. Tahasan ang ipinapamalas na pagtanggi ni Rena Malaya na kilalanin sa Crispin bilang bahagi ng konseho. Bilang pantas ay obligasyon ko ang magpagitna sa kanilang dalawa. May kahilingan ako, pantas, kaya ako narito sa baringan. Hindi ko naman intensyon na umupo sa konseho. Kailangan ko lang makalaya ang ama kong si Remy. Gusto ko din mailigtas ang buhay ng isang babae. Tanging ang puno ng makabuhay lang ang maaaring makasalba sa kanyang buhay. Tanging si Rena Malaya lang ang may kakayahan na ipagkaloob sa ama mo ang kalayaan. Ganoon din ang kalayaan na madala mo ang bunga ng makabuhay palabas ng baringan. Bilang bahagi ng konseho ay binibigay ko ang aking basbas para makalaya ang iyong ama at makadala ka ng bunga para maligtas ang buhay ng tinutukoy mo na mortal. Subalit kailangan pa rin natin ang permiso ni Rena Malaya. Agad ipinaabot kay Rena Malaya ang kahilingan ni Crispin at kagaya ng inaasahan ni Sahiro ay tumanggi ang Rena ng baringan na pagbigyan ng kanyang kahilingan. Nawalan na ng pag-asa sa Crispin. Nahabag ang pantas sa kanyang kabiguan dahil nagpamalas naman si Crispin ng kanyang kababaang loob. Kinausap siya ng pantas para ialok lang ang isang paraan para pumayag sa Rena Malaya. Crispin, batid ko na ang iyong pakay ay kabutihan. Hindi ko nakikita na pansariling interes ang nangingibabaw sa iyong hangarin. Tutulungan kita para matupad ang iyong hinahangad.
may natitira pa na paraan para pumayag si Rena Malaya na ipagkalob ang kalayaan ng iyong kinagisna na ama. Makakakuha ka rin ng gintong bunga ng makabuhay kapag umayon lang sa iyo ang kapalaran. Napatayo si Crispin. Nabuhayan siya ng pag-asa na mapalaya ang kanyang ama at mailigtas si Aurora sa kanyang karamdaman. Paano po? Sabihin mo sa akin, Pantas. Talunin mo si Rena Malaya sa isang duelo. Ipamukha mo sa Rena ng Beringa na ang katulad mo ay kailangang igalang at bigyang halaga. Naniniwala ka ba talaga na makakaya ko ang Rena ng Beringan? Ganap ka na isang babaylan. Kung tutusin ay mas hamak na malakas ka kumpara sa akin. Malakas ang kambal ahas na gumagabay sa iyo. Crispin, magtiwala ka. Magagawa mong matalo si Rena Malaya. Kung ganoon, ay pumayag akong makipagtuos at makipagduelo sa Rena ng Beringan. Pagkarinig ni Sahiro sa pagsang-ayon ni Crispin sa kanyang suhestyon, ay agad niyang ipinaabot sa palasyo ni Rena Malaya ang mensahe. Ipatawag ang Pantas. Kalokohan. Ano ang otoridad niya para payagan na may humamon sa Rena ng Beringan? Inaasahan na ni Sahiro ang agarang pagpapatawag ni Rena Malaya, kaya malugod siyang sumunod para humarap sa bulwagan. Tinuruingan ka na isang Pantas pero paano mo nagawang payagan ng isang pangahas at lapastanganan na humamon sa akin? Tinataglay ni Crispin ang silyo ng isang pinuno. Panahon na para dumaan ka sa isang matinding pagsubok, Rena. Kailangan na patunayan mo sa amin na karapat dapat ka sa pamumuno ng Beringan. O maaari ka namang umatras sa Rena Malaya. Pero ipinapangako ko na sa iyong pag-atras ay maaaring magdulot ka sa pagkatanggal mo sa trono. Lalong nagalit sa Rena Malaya ng sunod-sunod na sumang-ayon ang maharlikang engkanto na bumubuo sa kanyang konseho. Nawalan siya ng pagkakataon para iwasan ang hamon ni Crispin. Sige, itakda ang paghaharap. Patutunayan ko sa iyo, sibol ang engkantong iyon na nagkamali siya sa paghamon sa aking kakayahan. May kondisyon ang pagkikipaglaban ni Crispin sa iyo, Rena Malaya. Ilapag ang kondisyon at agadlatagan ng selyo para maging ganap na batas. Itinakda ng Pantas na magaganap ang duelo sa mismong bulwagan ng Rena Malaya sa harap ng kanyang trono. Nakatayo si Crispin na hawak lamang ang tungkod na ipinagkaloob sa kanya ni Soledad. Si Rena Malaya naman ay tangan ang kanyang sandata na may basbas na mga bathala sa Beringan. Sa kanilang pagtutuos ay lumabas ang kanilang bathalang gabay. Sa paglabas ng mga gabay na bathala ay naramdaman ni Crispin ang malakas na kapangyarihan ni Rena Malaya. Agad namang nagpakita ang kanyang gabay, nakakambal para magbigay babala. Kapatid, mag-ingat ka. Nagmula sa sinaunang bathala ang gabay ng Rena. Kailangan mong pag-aralan kung paano gamitin ng magkasabay ang kakayahan mo bilang babaylan at kakayahan mo bilang engkanto. Tulungan mo ako, aking kakambal. Tulungan mo akong mapalaya ang ating ama. Nakaramdam ng paghahabag sa Rena Cremara nang banggitin ni Crispin ang pangalan ng kanilang ama. Hindi tayo pababayaan ng batalang busaw na siyang naglalang sa ating dalawa. Maniwala ka lang, Crispin, na magagawa mong ipanalo ang laban na ito. Tutulungan kita, aking kakambal. Ipinatama ni Rena Malaya ang malaking bola ng enerhiya mula sa kanyang kapangyarihan at gabay na bathala. Agad nagpakita ang gintong busaw at siyang sumangga sa pag-atake ni Rena Malaya. Ginamit ni Crispin ang kanyang tungkod para matulungan ang batalang busaw na siyang nakikipaglaban sa gabay ni Rena Malaya. Umalingaw-ngaw ang palahaw ng mga kataw na nagpahina sa kaalyado ni Rena Malaya. Pinagkakaisahan ako ng mga kataw. Nakikisali sila sa labanan na nangyayari sa kalupaan.
Hindi naman ipinagbabawal sa umiiral na batas kapag isang katao na bathala ang makisali sa isang labanan. Malayang makialyado ang isang gabay, lalo na kapag ganap na babaylan. At ang nangyari, nagtagumpay si Crispin na magapi ang pwersa ni Reyna Malaya. Natalo niya ang Reyna gamit ang ipinagsamang lakas ng mga bathalang mula sa katubigan at busaw na nagbabantay sa puno ng buhay. Sa pagkatalo ni Reyna Malaya, ay tuluyan siyang nawala ng kakayahan. Dahil sa paghina ng kanyang kambaldiwa, ay nawalan siya ng kakayahan para mapanatili ang kanyang makapangyarihang gabay. Pinalaan na kita, Reyna Malaya, pero ayaw mong makinig. Kailangan pahalagahan mo ang bawat kasapi ng selyo. Maling-mali ka na baliin ang bugna ng kapalaran. Pinili si Crispin dahil may natatanging kakayahan sa kanyang pagkatao. Sa ngayon ay mapatunayan niya kung bakit siya pinili at itinakda. Hindi niyo ako pwedeng paalisin sa trono. Mananatili akong reyna ng Beringan. Pinatunayan mo lamang na wala ka ng sapat na kakayahan para pamunuan ang lipay ng mga engkanto. Simula sa oras na ito ay inalis ka na namin sa pagiging reyna ng Beringan. Magiging pangkaraniwan ka na lamang na engkantada na nabibilang sa maharlikang angkan. Agad nagpulong ang konseho kung sino ang bagong iluluklok na bagong mamumuno sa sagradong lungsod ng mga engkanto. Isa ang naging pasya ng konseho na ipalit si Crispin sa pamumuno. Subalit isang nakakamangha na desisyon ang ginawa ni Crispin. Sa katunayan po, ang tanging hangad ko lang ay ang mapalaya ang aking ama mula sa Beringan. Hindi ko matatanggap ang inyong inaalok. Kailangan ako ng mga tao. Isa akong mortal, kahit ganap pa ako na engkanto. Ang puso ko ay mortal na. Sa puso at isip ko ay isa akong mortal. Hindi ko matatanggap ang inyong inaalok. Bueno, bilang pantas ay malugod kong kinikilala ang iyong pasya. Masusunod ang iyong kahilingan. Subalit kailangan mo pa rin pumili kung sino ang karapat-dapat na umupo bilang pinuno o bagong reyna ng Beringan. Iyon ang nakatala sa batas na tanging ang pinili lamang ang maaaring makatalaga ng kanyang kahalili. Naisip ni Crispin ang kanyang ama. Matagal ang panahon na nasayang kaya sigurado na matanda na ito. Pagkatapos ng desisyon na yon, ay hindi mo na umuwi sa Crispin. Bali, ipinatawag ang kanyang ina at ibinalita dito na nagtagumpay siya. Nais ni Crispin na pumunta si Maria sa pagtitipon, naggaganapin sa Beringan. At nung dumating ang araw na yon, tumawid si Maria pabalik sa Beringan para dumalo sa isang pagtitipon. Ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang makita niya doon si Remy na nakaupo sa trono. Hindi niya agad nakilala ang kanyang mister dahil bumalik ito sa kanyang wangis noong nagbibinata pa lamang. Si Remy ang itinalaga ni Crispin na maging kahalili niya sa pamumuno. Sinang-ayunan naman ito ng konseho. Sino ang mag-aakala na isang bilanggo ay maging hari ng sagradong lungsod ng mga engkanto? Naniniwala ako na maging mabuting hari ang aking ama, kagaya ng kabutihan na ipinamalas niya sa akin. At dito ay napagbasyahan at binasbasa ng mag-asawa. Naging ganap na engkanto ang mag-asawang Maria at Remy. Ayon kay Crispin, na hanggang sa kasalukuyan na ang kanyang magulang ang patuloy na naghahari sa loob ng maalamat na Beringan. Si Aurora naman ay tuluyang gumaling at nananatili sa piling ni Crispin bilang isang bihasa at mabagsik na babaylan hanggang sa kasalukuyan. Ang linaw na tinutukoy ni Crispin ay tuluyan ng itinago sa publiko. Sa mata ng mga turista ay isa lang itong pangkaraniwan na resort. Pero sa isang lihim na lagusan ay matatagpuan ang isang linaw na lagusan papunta sa Beringan. Sa tagong lugar na iyon ay matatagpuan ang paraiso ng mga katao.
kung saan ay pinapangalagaan sila ni Crispin. Naging maalwa naman ang buhay ng mag-asawang Crispin at Aurora. Sa kasalukuyan ay patuloy silang aktibo sa kawang gawa, lalo na kapag may kinalaman sa kalikasan o mga sakit. At paminsan-minsan, bumibiyahe sila sa Beringan. Hanggang dito na lang po. Sana ay nasubaybayan nyo ang part 1 para hindi kayo mabitin. Marami pa tayong magagandang kwento. Pipilitin ko pa rin magkwento kahit hindi pa gaano nakakabalik ang enerhiya ko. Alright. Maraming salamat.